and magsisend lang ako ng mga simplong exam. Good evening, Ate Mariette. So, yan, we will start with the lesson. Inihiling ko nga yumuko tayo at manalangin. Lord, we thank you sa gabing ito, Lord, na may tutuloy namin at we will end itong Systematic Theology 1. We thank you, Lord, for the journey in this learning, Lord, na pinag-aaralan namin, Lord, ang mga iba't ibang pananaw sa iyong mga salita, O God. Lord, i-bless mo itong huling session namin. Ikaw ang magturo sa amin, magbigay kaunawaan sa amin, Lord, nang mas malaman namin ng malaliman, Lord, ang mga nakapaloob sa Biblia. I-bless mo ang bawat isa sa amin, kahit yung mga wala pa, Lord. I-bless mo sila, mga kamag-aral namin, Lord, na taga-Quirino, dito sa Haliap, Lord, at sa iba't ibang bahagi, Lord, na mga kasama namin. I-bless mo ang bawat isa at ang hiniling namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ikuhan ko lang yung notes natin. I-wrap up natin ito, Systematic Theology 1. Pinag-aralan natin nung last time, itong Angelology, Doctrine of Angels. Paano ba lipat ito? Ayun. Nag-overview tayo last time regarding sa Systematic Theology. Napag-aralan natin na mahahati ito sa journey natin sa Bible School. May Systematic Theology 1, 2, Systematic Theology 3, and then even 4. And napag-aralan rin natin na may 10 major theologies na maraming klase ng theology, pag-aaral sa Biblia. Pero ang pinaka-major na pinag-aaralan when it comes sa scholarly studies, itong 10 ito. The study regarding God the Father, regarding Christ, regarding the Holy Spirit, angels. So parang pinagsama muna natin yung Trinity dito sa Systematic Theology 1. Pinag-aralan natin itong study of Theology Proverbs, study of God, overview of God the Father, Son, and the Holy Spirit, and then itong study of angels, so mga spiritual spiritual mga characters. And then pag itutuloy natin later, pag-aaralan natin ang nature natin, tayong mga tao, ang kasalanan at ang kaligtasan. Yun naman yung bloke ng Systematic Theology 2. And then sa Systematic Theology 3, pag-aaralan natin ang Holy Spirit, mas specific dito sa Holy Spirit, overview lang dito sa Systematic Theology 1. And then itong last is the study of the end times. We try to understand yung perspective na kino-communicate ng Panginoon sa Bible regarding the end of things. So pag-aaralan natin yon. So ayan, na-overview natin last time, and then paano musad to? Ayaw lang umusad nito. Ayan. Angelology. Na-discuss rin natin last time na there's a fascination regarding sa angels. And there are so many nasulat, nagawan ng pelikula, napakaraming discussions dito. You go to the YouTube and napakarami rin. But of course, we will focus on the study of angels according to the Bible. So, ayan. Yun yung pinag-aralan natin. Tiningnan natin na sa Bible, though maraming nababanggit regarding angels, nakita natin na hindi siya direct lesson, direct na turo regarding angel, kundi puro sidetrack lang sila. Nakikita lagi silang nababanggit pero never na diniscuss ng tahasan directly ang regarding sa angels. Kaya ginagamitan natin ng systematic theology, systematic understanding who they are. So kaya ito. Pero mapapansin natin when we study bakit kailangan nating pag-aralan ang angels. So na-discuss natin last time na ang pinaka-focus natin kasi pag napag-aaralan natin sila, mas nakikilala natin ang lumikha sa kanila. So ang pinaka-target pa rin is knowing God.
So, and then pangalawa na reason kung bakit pag-aaralan natin ito, sabi nga natin, sa dami ng mga pananaw regarding angels, mga haka-haka, mga paniniwala, mga sa iba't ibang perspective regarding angel, ang isang perspective na kailangan natin dito ay para ma-counter natin yung deception regarding dito or the non-biblical perspective. So, ayan. Na-discuss natin ang challenges, yun yung natin, pero na-discuss na natin yan. Overview, challenge of angelology. Ito yung mga na-discuss natin last time. Piyaw natin. Okay, balik tayo doon. Paano bumalik? Ayan. Na-discuss natin last time na the objective kung bakit pag-aaralan natin ng angelology is to establish the Bible as our authority and understanding angels sa halip na yung mga haka-haka ng ibang or karanasan ng mga tao regarding angels. Though logical yung iba, pero ang objective natin ay palabasin ang perspective na galing sa Biblia. Okay? Simple definition natin last time, angel are simply spiritual beings created by God to serve Him and to serve the Lord. So they were created as a higher being than us. So mas matindi sila. The good angels have remained obedient to Him and carry out His will. And then the fallen angels disobey. So yan yung perspective. Spiritual beings sila and then nahati doon sa dalawa, yung mga angels, yung mga continuously obedient sa Panginoon and then yung mga nagrebel sa Panginoon. So that's the simple perspective regarding angels. Okay, laktawan na natin yan, mga discuss natin ito. Diniscuss rin natin ang origin, nature, and gaano sila karami. And ayan, na-discuss natin na kailan sila nilikha. Nilikha sila even before the creation of the world. So mas nauna sila kaysa sa atin. So agent of creation, na-discuss natin na it is, according to the scripture, it is the Lord Himself, the Lord Jesus Christ, John 1:13. So, discuss natin yung mga yan. And then nature and number of creation, ang nature nila, pag dinidiscuss ng Bible, laging bultuhan yung pag-create sa kanila is maramihan. It's a let there be hosts of angels. Parang ganun yung paglikha ng Panginoon sa kanila. Parang hindi kagaya sa atin na obra maestra. Talagang hinubog ng Panginoon. So, ayan, may mga verses rin natin dito. Nature nila, they are not subject to, hindi sila namamatay, hindi sila na-extinct. Kasi mga eternal beings rin ang mga to. Sa atin, though namamatay tayo, hindi tayo nag-extinct. Kasi spiritual being rin tayo, yun lang, we were created in the physical realm. So, though there's a spirit sa atin, so actually, kahit namamatay yung physical, continuous spiritual rin tayo. So, pero sa kanila, dahil hindi sila created in the physical realm, walang kamatayan sa kanila. Ang death sa kanila is separation from God. So, yun yung ibig sabihin ng thanatos sa kanila. Yung separation. Hindi sila nagpapadami. So, they were not created like us na male and female for the purpose of procreation. So, spirit sila. So, may question noon na bakit parang mga lalaki lagi ang angel na nababanggit sa Bible? It's hindi mga lalaki yon. They are asexual. Wala silang gender because they are spirits. So, yun yung... And napakarami nila. Yun yung na-discuss natin. Ang daming verses na support dito. Na-discuss natin. And of course, their abode, na-discuss natin na they are in a spiritual. Napakalawak ng heavenly realms. Hindi natin alam yung mga na-discover ng mga na-explore ng mga astronauts natin, sabi nila napakalawak talaga. Isang galaxy lang ang kinakabilangan natin and napakaraming galaxy. Hindi natin alam but somewhere out there. Somewhere out there. Yun yung they were created for there. Ang mundo is a world for us. They have their own world. Hindi ko alam kung
kung they stay in the same place as the place of God. So, but ayan, hindi malinaw yan. But of course, they are somewhere out there. Immaterialness, their appearance, yung itsura nila, ang daming iba't ibang appearance na sinasabi dito. May mga nakakatakot na discuss natin yung iba na napakadaming mata, mga ganun. But I think it's not literally like those. May kino-convey lang si Ezekiel man na ang perspective na they see everything. Kaya pinoportray siguro ng napakaraming mata. Yung angel with 4 faces, I think those are symbolic also. So, may ibig sabihin yung mga yon. So, hindi literal siguro yung mga visions na yon na kino-communicate ng mga nagsulat. So, ayan, and most likely, of course, may mga na-describe na very vivid. For example, there are angels, cherubims and seraphims. They have 6 wings. Yung dalawa, pinangtatakip nila yung mukha so not to gaze directly on the glory of the Lord. Yung dalawa, pinanglilipad nila, and then yung dalawa ulit is pinangtatakip nila sa paa to show honor to God. Nung pumunta kami sa Cambodia, we were given a chance to interview a monk. Pumunta kami sa itong temple nila. And then, sa kanila, naka-squat sila. Yung pag-upo nila, pwedeng pa-side, hindi kagaya ng mga Kung Fu Chinese na pa-cross, pwede rin ganon. Pero makapakatang, yay panagtugaw dadag ito yung monk. And of course, hindi kami mapakali sa tagal. Pwede mo palang bago-baguhin yung pag-upo mo. Pag-upo mo sa harap ng harap nila, basta huwag mo lang maiharap yung talampakan mo sa kanila. Kasi that is a dishonor or disrespectful. So I think doon sa book of Isaiah, yung nakita ni Isaiah na tinatakpan ng angel yung paa niya, maybe it conveys honor na you don't parang tinatakpan mo yung paa mo. So, yun siguro yung kino-convey nung nakita ni Isaiah, yung mga angels. So, ayan, may mga angels na with 6 wings. Mayroon ring, hindi ko na alam yung iba. Ano pa? Appearance, their holiness. Of course, they are created holy, perfect, set apart for a certain purpose. But, of course, may mga nag-rebel and nawala yun sa kanila. And then creatureliness, na-discuss rin natin yan. Personalities, may mga personalities rin sila. Matatalino sila, na-discuss natin yan. May emotions sila, natatakot, napapagod, mga ganon. Parang restlessness, yung mga nakikita natin sa mga demons na naka-encounter ni Jesus Christ. They have their own wills. That's why it's their decision. It's their decision to rebel against the Lord. So, ayan. Abilities and powers, na-discuss rin natin na matatalino itong mga creatures na ito. I think, mas matalino sila kaysa sa tao. Mas madami silang alam. Nakita nila yung mga bagay-bagay. Sa atin, nangangapa tayo. So, matatalino itong mga to. And, ayan, diniscuss natin yung iba't ibang reasons noong last time. Abilities and power, malalakas itong mga to. They were created with certain capabilities na no match tayo sa kanila. So, ayan, may mga diniscuss rin tayong verses noon. And then, positions. In regard to man, so, of course, they are higher than us. But just because we are adopted, mapuposition tayo higher than them. So we become directly sons of God. So yun yung kinaiba natin. So but of course, position yun, position. Huwag kang sa capability, talino, lahat lamang sila sa atin. In regard In regard to Christ, nakita natin na of course si Jesus Christ when he was incarnated, he stepped down a little bit lower than them. But after the resurrection,
Pag-resurrect ng Panginoon, sabi ng Panginoon, all power and authority has been given to me. So he became the highest of all. Even the authority, yung mga nalaglag, talagang they were disarmed before the Lord. Sabi ni Paul, they were paraded. They were paraded na to proclaim the victory of Christ. So, ayan. They are always related doon. And then, divisions of angels. Na-discuss rin natin yan. Nagkaroon lang ng division because nag-rebel yung 1/3. And then, nagkaroon ng loyal na 2/3. So, dalawang faction na yan. Yung mabubuti, saka masasama or rebelde. Organization, na-discuss rin natin, angelic organization. Nakita natin na may mga ranks yung mga yan. Ginamit natin yung mga terms noon na chief of angels. Na, for example, that is ascribed to Michael. Chief of prince. So dahil natatawag silang ganon in the perspective siguro ng human order, itinatapat ni Daniel sila sa ganon. So it's an influence out there na may ranks rin ang mga angels. So ayan, classification. Kita natin itong mga named angel dito sa Bible. May napangalanan na 3, Michael, Gabriel, and Lucifer. Most likely, Michael is the warring angel. Ito yung nakikipaggerang angel lagi. Gabriel is the messenger angel. And then Lucifer, the musician angel. So parang yun yung sinasabi nila na he is the closest, the most beautiful among angels, the closest to the throne of God. And ayan, sabi nila, praise and worship leader raw to. So yan. Angels who are divine attendants. So, na-discuss rin natin ito. Sa Bible, na-discuss, there are cherubims, there are seraphims. Ayan. Angels, anong mga ministry nila? Angels are ministering spirits. They worship God. They serve as messengers to God, and they are soldiers, armies of God. And they serve the people of God. So, ayan, makikita natin na description sa kanila na naiportray sa Bible. So, ministers in relation to God, ministers in relation to nations, kasi makikita natin sa Bible na may roles ang angels regarding to nations. So, in relation to Christ, nakita natin, na-discuss natin lahat noon na sa kapanganakan niya, nandun na sila, hanggang sa kamatayan niya, hanggang yung temptation kay Christ, and then even sa pagkahuli sa kanya, resurrection niya, nandun lagi yung mga angels. And even if we go to the book of Revelation, makikita natin na angels are still there when the Lord Jesus will be reigning. So, ayan, pagbalik ng Panginoong Jesus, he is surrounded. He is with many angels. With regards to church, na-discuss rin natin na may roles ang angels yan, and then in transitions of new eras, mga bagong panahon, transition ng covenants kay Abraham, there are angels there. So, nung ipapanish ng angels ang Sodom and Gomorrah, they dropped by the house of Abraham. So parang nagkatawang tao sila, parang ganon, in the form of human. And then, na-discuss rin natin last time, banggit sa Acts and Galatians na ang katunayan pala, noong ibinibigay yung covenant ng Panginoon kay Moses, hindi pala direkta ang Panginoon ang kausap ni Moses. It is angels who are giving the covenant to Moses. Yun yung na-discuss natin noon na nasasaad sa Book of Galatians and nasasaad na rin sa Book of Acts. So, another shifting of covenant nung kay Jesus Christ, noong paangat na si Jesus Christ, makikita natin may angels rin doon na binanggit na nila yung kwan. And of course, in the new church, nung nakulong si Peter, may makikita mo yung active involvement ng angels, pagtakas ni Peter, mga ganon. Consistent pa rin. They work with the church. No pa.
Naghang naman. Okay, watchfulness of angels. Eto, dito tayo magsisimula ata ngayon. Nababanggit sa Bible na mapagmatsyag itong mga to pag nag-aabang. Nung pumunta ako sa Hong Kong regarding sa missions convention natin noon, nung pinag-aralan natin ang missions, nabanggit ko na nung create ng Panginoon ang tao, parang may pinapakitahan siya. na nabanggit ko yung analogy na yan nun. Parang may pinapakitaan ng Panginoon. Kasi let us make man in our image and likeness. And anong pinapakitaan ng Panginoon? So most likely, pinapakilala rin ng Panginoon ang sarili niya sa mga angels, itong mga creatures na ito. And kaya we were created to portray who God is. So, though He is powerful, nakikita rin natin na sa pamamagitan natin, kahit nagkasala man ang tao, dinidemonstrate niya sa atin yung grace niya. Kasi though God is powerful, He is gracious. So actually, kung mapapansin in the book of Job, he is, yung deceiver doon, ay accuser, yung angel na accuser doon, tinatawag na Satan. Satan simply means accuser. Makikita natin doon na sinasabi na ng angel sa Panginoon na naglilingkod lang naman yan dahil marami kang pabor sa kanya. So parang gano'n, parang bias ka, parang gano'n yung accusation niya sa Panginoon. Pero makikita natin na nag-step out ang Panginoon. And then, of course, inatak ng kaaway si Job. At makikita natin na Job is faithful to God. So, yung mga angels, most likely, they are looking on how the Lord acts. So, ang Panginoon, idinidemonstrate niya most likely sa pamamagitan natin na nag-accuse itong mga kabilang side ng angels. Dinidemonstrate niya na He is gracious. Yun lang yung I think matagal-tagal rin siguro. Sabi ng ibang scholar, there is a possibility na matagal-tagal rin yung rebellion ng angels. Ito, kuro-kuro lang nila. Hindi natin mababakapan ng mga verses. Pero ito yung kuro-kuro nila. Matagal-tagal rin ang rebellion raw ng angels bago sila nilaglag talaga. So, it's possible raw that they were given grace also. A chance to change their mind. Parang ganun daw. Yan parang ganun daw, sabi ng mga scholars. Kaya ngayong pinapakita ng Panginoon ang grace sa tao, kasi minsan naisip natin, bakit walang grace sa mga angels? So, yung argument ko naman, I do not want to go sa argument na possible na matagal-tagal rin, na may grace rin na pinakita sa angel. Kasi wala tayong makikita sa scripture na binanggit na gano'n. So, ang perspective ko dyan, ang mga angels kasi they know everything. They've seen everything. They are with God. And they decided to rebel alone. So, naraparapan sa Panginoon, they decided to turn their backs on Him. Samantalang ang tao, nalinlang tayo. May third party na naglinlang sa atin. So, most likely, that's why we are being given grace. We are being given grace na. Kaya ang Panginoon, will you choose God or will you choose yourself? Your own sariling pananaw, sariling diskarte. Parang ganun lagi ang nangyayari sa tao and people are choosing their own ways sa dalawang puno sana. Instead of yielding or relying on the wisdom of God, they choose the fruit of knowledge of good and evil. So parang ganun yung perspective na nakikita natin dito. Kaya ang tao,
always given the chance to will you side with God? Will you be faithful to God? Kaya araw-araw may mga ganun na natitempt tayo and sabi nga nila, temptation is it's an opportunity. Temptation raw is sometimes it's not a negative thing. Sabi nila, temptations are opportunity to prove to God your faithfulness. So yun yung raw nila if we see in the other perspective. So ang mga angels, nagmamatsyag sila, binabantayan nila ang kilos ng Panginoon, how He treat people. So ayan, is spectators. Ito yung tinitingnan raw ng mga angels yung mga ginagawa ng Panginoon dito sa mundo, and sometimes they were given mandates to mapadala sila sa atin. But they are observers. May maraming verses diyan. So, ayan, makikita natin na binabantayan nila, nag-o-observe sila sa pag-create ng Panginoon. Nandun na sila, may mga verses tayong binasa noon sa Job na namamanga sila and nagbubunyi sila sa bawat creation ng Panginoon. Doon sa incarnation ng Panginoong Hesus, they are there. They announce His coming. So, and nabanggit rin sa Bible, ito, pag may naliligtas, nagbubunyi ang angel. So, ibig sabihin, binabantayan nila ang bawat pangyayari dito sa mundo. So, parang ganon, current events, may current events rin doon. Parang inoobserbahan nila ang nangyayari dito at nagbubunyi sila sa bawat taong bumabalik sa Panginoon. And then bakit sila mapagmatsyag? So ayan, na-discuss natin noon na there are two kingdoms na pinag-uusapan natin dito, the kingdom of light and the kingdom of darkness. So yung mga tinitingnan nila parang current events. For example, sa panahon natin ngayon, anong current events ngayon? Duterte, BBM. So parang minamatyagan natin ano ang usad ng pangyayari. Will he be acquitted or will he be judged? Or anong mangyayari? Magkakaroon ba ng revolution or hindi? Parang they anticipate things to come. So parang dito sa mundo, parang telenovela rin siguro tayo sa kanila. So ayan. Dito sa watchfulness nila, kasi na-declare yung purpose ng Panginoon and inaabangan rin nila ng yung pagka-fulfill niya day after day, day after day. And ayan, dahil sa pangyayari, kung babasahin mo rin ang kwento ng mundo, parang telenovela na talaga eh. Napakaganda na, and then may nangyari, na-delay, may twist, parang ganon. And then of course, ang climax niya is when the Lord came. And then, paano uusad yun? So ngayong tapos na, binayaran niya sa cross, paano uusad yun? So minamatyagan ng angels yan. So hanggang doon, paano mafu-fulfill ito? Paano mafu-fulfill? And we see world events. Palapit tayo ng palapit sa fulfillment niya. So umuusad yung programa ng Panginoon, umuusad. And inaabangan ng mga angels yan. Inaabangan ng mga angels. So, discuss rin natin yung nakita natin na sa panira talaga tong si Satanas. Parang dahil sa pagre-rebel niya na hindi successful, nandadamay na lang siya. And ayan, inaabangan rin ng Panginoon, inaabangan rin ng angels yung treatment ng Panginoon kay Satan. Okay? Victory anticipated, ayan mga na-discuss natin. Tayo umusad. Ayan, ito yung lessons natin ngayon. Ano yung mga matututunan natin sa angels? Sa lahat ng diniscuss natin, ano yung mga lessons na makikita natin sa kanila? So yung kwento na yung angels. So ayan. Ang una, mapapansin natin na dito sa pag-aaral natin regarding angels, matututunan natin, kasi sabi ko nga kanina, nabanggit natin na pag pinag-aaralan natin ng angels, actually, sidetrack sila lagi. At
isang reason na bakit pag-aaralan natin para mas makilala natin ng mas malaliman yung lumikha sa kanila. So nakita natin na makakapangyarihan sila. Napakarami ng mga angels, and then napakamakapangyarihan nila, napakatalino nila, and ayun, kakaiba yung mga yung capability na meron sa kanila. So, ayan. At ang matututunan natin doon, kung napakatalino ng mga creation na ito, how much more yung nag-create sa kanila. So mas malalim yung mas maaaninag natin dito na kung makapangyarihan tong mga to, how much more yung lumikha sa kanila. Kung matatalino tong mga to, how much more yung talino ng naglikha sa kanila. So ayan, yung if we go to Colossians chapter 1 verse 6. So ayan, Colossians chapter 1 verse 6. Ang sabi dito, NIV, that has come to you. In the same way, the gospel is bearing fruit and growing throughout the whole world, just as it has been doing among you since the day you heard it was truly understood God's grace. But iba tong 16 pala, hindi 6. Ayan. For in Him, all things were created. Things in heaven and on earth, visible and invisible, whether thrones or powers or rulers or authorities, all things have been created through Him and for Him. Now, ang subject ng ng Colossians chapter 1 verse 16, this is the Lord Jesus Christ. So ang binabanggit dito, ang creator ng angels is the Lord Jesus Christ. So mas lalalim sana yung pagkakilala natin sa Panginoong Hesus, na ang Panginoong Hesus ang nakikita lang natin yung napako sa cross. But through angels, makikita natin kung gaano katindi ang Panginoong Hesus. Ang nakikita lang kasi natin yung nagkatawang tao . But sa pamamagitan ng angels, magkakaroon tayo ng hint na napakatindi pala ng Panginoong ito. Napakatindi palang nililingkuran nating Panginoon. So, ayan. Napakatindi ng kapangyarihan niya. Yung mga dinemonstrate niya dito sa mundo, wala sa katiting. Parang he really limited himself when he came to this earth. Ganun yung pagpapakumbaba na pag-step down na ginawa ng Panginoon. So, compare sa angels na nilikha niya. Okay? So, dito, makikita natin napakatindi ng Panginoong Hesus na lumikha sa kanila. Okay? So, I hope mas mapahanga tayo. Ito yung ito yung, kaya natakot si Peter. Si Peter lagi ang on the spot kasi dito . Si Peter, nag-fishing siya. And then, of course, Peter is an expert fisherman. Siguro mula pagkabata. Napaka-eksperto nito. Alam niya yung oras, alam niya yung season, yung mga tides, alam niya lahat yung mga yan. Pero wala siyang mahuli. And then, sinabi ng Panginoong Hesus na pumalaot ka, subukan mo lang. Tapos, biglang napakarami, the biggest catch. Alam ni Peter na imposible, siguro yung location na pinuntahan nila, alam ni Peter na walang isda. So parang pinakitaan lang ng Panginoon si Peter ng a hint of who He is. Na He can command fishes to go to a certain location na wala naman silang nahuhuli. Sa certain na oras na hindi naman oras ng pamimingwit. Sa certain talagang wala ring si Peter . Biglang natakot si Peter. Kasi he is dealing with someone na alam niyang himala yung nangyari doon. And then ganun rin yung nangyari yung doon sabi ng Panginoon, let's go to the other side, at bumagyo, and He commanded the wind and the waves. Natakot rin sila sa kanya doon . He is showing them a hint of who He is. So, sa
itong mga angels na ito, napapahanga tayo sa kanila eh. Pero ang mabuild sana dito yung paghanga natin sa Panginoong Hesus. Napaka-humble lang ng Panginoong Hesus to keep yung glory niya. Kaya si Paul rin, si Paul, nung conversion niya, nung going to the road of Emmaus, kasi ang alam niya, si Jesus Christ is just the other guy, the son, the carpenter from Barangay Nazareth. Parang yun lang yung perspective niya kay Jesus eh, yung taga Nazareth eh. What good thing will go there? Squatter lang yan. Parang gano'n. It's a area na law of the law. Parang gano'n. Wala namang kwan dyan eh. Walang potential dyan. Parang gano'n yung perspective. And si Paul, that's why he dismissed Jesus as it's a scam. Scam si Jesus. But on the road to Emmaus, he met the Lord there. Tapos, who are you, Lord? Who are you, Lord? Sabi ni Peter. And I am Jesus, the one whom you are persecuting. And yung struggle ni Paul dito, kasi yung description ng nakita niya na sinliwanag ng araw, the same being na description kay Moses na hindi niya kayang tingnan, na nagliliwanag yung mukha niya. Si Paul dito, nabulag talaga si Paul dito eh. And then the voice of the Lord Jesus Christ sound like yung description rin kay Moses na dumadagundong na sound. So parang akala ko ba taga Nazareth lang to? Akala ko ba karpintero lang to? The Lord showed him a hint of who he is. And ayun nakita ni Paul dito, the same yung nakita ni John doon sa Revelation and yung nakita ni Moses doon sa Pentateuch. Okay? So, ayan. Napakatindi ng mga anghel, pero katiting lang itong mga anghel na itong mga to compared sa lumikha sa kanila. And ayan, may we have may ma-unveil rin sana sa atin kung gaano katindi itong Panginoon natin. So we always think of God the Father. But the Lord Jesus Christ, ito yung nahihiwatig. He is the creator of all things. Okay, punta tayo sa pangalawa para hindi tayo gabihin. Sa pangalawa, ayan, yung God's care and involvement sa ating buhay. Kasi makikita natin na nagpapadala siya ng mga angels to ministers to believers. Sabi doon sa Hebrews chapter 1 verse 14. Nagpapadala siya ng mga angel na mag-asikaso, to serve, to mag-asikaso or to rescue itong mga believers. Magpadala ng mensahe, magpapahatid ng mensahe sa pamamagitan ng angels. Or in Psalms 34 verse 7, makikita natin na He sent angels to protect us. Anong matututunan natin dito? Na maaaninaw natin dito yung deep care ng Diyos sa atin. Na He personally sent angels to see us. To be involved in our daily life. So, yung dito napapamangha rin si Kwan, napapamangha si David. Of course, it's not angel yung context niya. What is man that you are mindful of him? Yung sabi niya ni Kwan. And then, applying that verse dito, what is man that God is mindful and then send even higher form of creation to serve us? So makikita mo yung deep care and involvement ng Panginoon sa ating buhay. So, ayan, ganun katindi yung pagmamahal ng Panginoon. And sometimes kinakantahan lang natin siya ng from a distance. ang layo ng Panginoon, yun yung pananaw natin. But the Lord is always there for us. He even command angels to minister to us believers. Okay? So, kaya kung may mga struggles tayo, kasi sina Daniel, makikita natin may mga pinagdadaanan and they pray and the Lord send angels.
So makikita natin na the Lord cares for us. We are not alone in our struggle. So ayan. And then may we meet angels sent on assignment sa atin just to show God's care. Kikita natin dito si Elijah eh. Si Elijah yung mga nagdadala ng angel, pumunta rin ng angel sa kanya, pakainin siya, painumin siya sa minumkat, waiki di, nagadot, bagbagam mo na the Lord care for believers ganon, sa ating mga Kristiyano, God's care and involvement in our lives makikita natin sa kwentong nakikita natin sa Bible regarding angels. He sent angels to take care of people in covenant. Ano pa? Pangatlo, yung study natin sa angels, yun rin yung mahihiwatigan rin natin yung reality of spiritual realm. So, of course, Genesis to Revelation, lagi sila nababanggit. Magsiserve sana ito na reminder sa atin na there is a dimension of spiritual reality. May tanong sila, anong mas real? Itong physical or yung spiritual? May tinanong silang ganyan noon sa amin sa school. Ano raw ang mas totoo? Yung spiritual realm ba? Mga spiritual na bagay o itong physical realm? And it's a puzzling question. Kasi kung sinabi mong physical, kasi nahahawakan mo eh. Example, itong laruan ng bata, dinosaur. Ito, kasi totoo ito kasi nasasalat ko, nahahawakan ko. Pero kung i-analyze mo ang Bible, we are created by the spiritual realm. We are created by the Lord who is Spirit. And out of nothing into something, yung sabi doon eh. So, mas real yung spiritual. Kasi doon nanggaling yung creator natin eh. So, we check our perspective dito na so reality, the reality spiritual realm, hindi totoo yan. Mga espiritu dyan. Hindi, baka mas totoo sila kaysa sa atin. Kasi sa atin, bumabalik lang tayo sa alabok. So, tingnan natin yon. So, the angels, the reality of angels in the Bible, na paulit-ulit from Genesis to Revelation na makikita natin yung presence nila. It's a reminder that there is a spiritual dimension of reality. Okay? Active ito, active realm, and hindi lang sila nasa spiritual realm, they interact with the physical world. And kaya niya, sabi niya, from minsan nga nagkakatawang tao sila to minister to us in the physical world. So yun, very real ang spiritual realm, and we know that. We experience that, nararamdaman natin ang presensya ng Panginoon in our needs, nag-worship tayo, pag nag-iisa tayo, we feel the presence of the spiritual realm. Okay? Pang-apat, yung kahalagahan ng worship and service. Mapapansin mo na ang mga angels, ang pangunahing role nila is to worship God, worship and serve Him. Basa natin yan sa Psalm 103 verse 20. Pag uusad ka doon sa dulo ng Bible, Revelation, nakikita mo naglilingkod pa rin sila doon. Sumasamba sila, nagsiserve sila sa Panginoon. Revelation 4:8, Revelation chapter 5 verse 11 to 13, makikita mo yung ginagawa ng mga angels diyan. So, pagsamba, paglilingkod sa Panginoon, naituturo nito sa atin na napakahalaga nitong worship and service sa Panginoon. So, ayan. Kung angels were created for this certain purpose, worship and service, napakahalaga nito na we dedicate rin our lives
I think in angels kasi no choice na they were designed to do that. Pero may argument rin eh. It's a choice rin sa kanila. I think hindi sila na-design na ginagawa lang nila dahil design sa kanila. Kasi they were able to rebel yung iba eh. I think itong 2/3 lang is they choose to worship God. They choose to be loyal to Him. They choose to serve Him. So, ayan. So hindi natin masasabi na robot sila kasi nagawa nga nilang mag-rebel yung iba eh. So I think parang human rin na meron yung free will. And yun yung matututunan sana natin dito na we choose to worship the Lord. We choose to serve Him. And ayan, matututo tayo sa angels na mahalaga ito sa kanila. And tayo rin. From Genesis, pre-creation of our realm until the renovation of earth, makikita natin yung continuity ng ginagawa nila. And maybe what we can learn here, naumpisahan mo ng sumamba hanggang sa dulo sana sumasamba ka, naglilingkod ka sa Panginoon. Okay? So, ayan. And then, panglima. Anong panglima? The value of obedience. Makikita natin na ang mga angels, itong mga good angels, consistent sila sa pagpo-portray yung obedience nila sa mga bilin ng Diyos sa kanila. So, ito rin ang matututunan natin sa kanila na mag-obey tayo lagi. Sabi nga ni Jesus Christ, teach them to obey everything I have commanded you. So, kung itong mga angels nga napaka-powerful, napakatatalino, they obey. How much more sa atin na kasla tayo simple nga uong, nagtubo nalpos. So ayan. And these angels, how they value obedience, itong mga faithful ones, matuto sana tayo sa kanila. Okay? Ano pa? Ang marireflect natin. Matututunan rin natin sa kanila yung seriousness ng rebellion and pride. Kasi bumagsak talaga, nilaglag ng Panginoon kwan eh. Diyan siguro tinaggapuan na yung terminology nga ko niya. Laglag. Lagi sinasabi laglag ka. Parang rebelde, parang nilaglag si Satanas eh. The fallen one. So, yung seriousness of rebellion and pride. Itong kwento ng mga fallen angels na pinangungunahan ni Satanas, matuto sana, nawa sana tayo dito, na delikado itong pagre-rebelde. Delikado ang pride sa harapan ng Panginoon. Delikado ang pag-disobey sa Panginoon. Kasi parang, minsan, napakaraming Kristiyano na parang tinatampuhan ang Diyos. Parang akala mo may pinagyayabang sa Diyos na pag hindi mo sinagot yung panalangin ko, ikaw rin. Hindi na ako maglilingkod sa'yo. Parang tinakot mo pa ang Diyos eh. So parang tingnan natin ito na kung ang mga angels more powerful than us, wiser than us, yung more glorious than us, hindi nagdalawang isip ang Panginoon para upakan sila. Sa atin, save by grace tayo eh. Kung i-analyze natin yung save by grace. Ano bang ibig sabihin ng save by grace? Kasi nagiging prideful tayo minsan dyan sa grace na yan. Ang ibig sabihin ng Ilocano, kinaasyanda ka lang. Save by grace nga ro. Kinaasyanda ka lang. So, but
minsan yung kinaasyan yung parable nung yung parable na kininto ng Panginoong Hesus na nagmamakaawa, kinaawaan, tapos paglabas niya sa bahay ng amo niya, yung kinaatrasuhan niya, may nakasalubong niya yung nakautang rin sa kanya at hindi niya mapakitaan ng grace. Hindi niya rin lang mapakitaan ng awa. So, maybe that perspective can be aligned with this na sinasabi ko. Yung seriousness ng rebellion and pride, tingnan natin na i-maintain natin the spirit of humility. The spirit of humility and gratitude before the Lord. So, ayan. Mag-ingat tayo na hindi tayo mapaniwala na hindi kinaasyang na tayo lang ni Apo. That's the simple meaning of grace. That's how I understand grace. Kinaasyang na tayo lang ni Apo Diyos. Especially sa atin na Gentiles. Who are we? Outside the covenant. Outside the covenant. We were just adopted. We were just grafted in. So, ayan. The seriousness of rebellion and pride, matututunan sana natin dito na kahit si Lucifer na napakaganda, napaka-glorious, hindi nagdalawang isip ang Panginoon na ilaglag siya. Okay? So that is very serious sa side ng Panginoon at hindi tayo sasantuhin ng Panginoon. Maawain siya. Kaya wag nating abusuhin yung pagkamaawain niya. And then ayan. Another thing, ginagamit ng Panginoon yung matututunan natin sa angels, gumagamit ang Panginoon ng kasangkapan para ma-accomplish yung purpose niya. At ginagamit niya itong mga angels. So, pag gumagawa, may ginagawa ang Panginoon dito sa mundo natin. Karaniwan na gumagamit siya ng mga tagapamagitan, intermediaries. May mga tagapamagitan lagi. Hindi mo makikita ang Panginoon. Hands-on lang siya sa creation. Meron at merong intermediaries. So kahit nga yung pagligtas ng tao, si Noah, si Abraham, intermediaries yung mga yan. Si Moses, the Lord Jesus Christ, yung itong mga angels. Meron laging intermediaries pag tagapamagitan, pag kumikilos ang Panginoon. So gumagamit siya ng mga kasangkapan, itong instruments ni sabi. At nakita natin na kahit itong mga mighty spiritual beings, itong mga angels na ito, ginagamit niya para isagawa ang kanyang plano. So ayan, makikita natin dito, matututunan natin na the Lord can, meron ngayong yung nabasa akong kwento, laging pinipreach itong mga pastor ito, yung ano yung kwento nun, yung nabumba ata, yung nila, may rebulto na natumba, rebulto ni Jesus Christ natumba, at pagkatumba niya, nabasag-basag. They tried to assemble. Ang pinaka nabasag yung kamay, yun siguro yung una bumagsak. So hindi na nila nilagay yung kamay, hindi na nila reform yung kamay, pero may nakaisip na naglagay ng caption sa harap ng kanyon. At sinabi, I do not have hands, but you are now my hands. Parang ganon. Ang Panginoon, He uses intermediaries, He uses angels. He can use us also. He can use us. So, to accomplish His will. So, laging gumagamit ang Panginoon ng kasangkapan. So, of course, itong mga angels na natira doon sa langit, the 2/3, they serve the Lord obediently and willingly. Talagang loyalty da kini Apo Dios. May we be like that. We offer ourselves as a living sacrifice. Nag-serve tayo nga kasi ti pa nag-serve da. Okay?
Ayan, humility and focus. Itong mga angels, makapangyarihan, glorious, pero mapapansin mo, in the book of Genesis hanggang sa Revelation, pag may mga angels, of course, nakabukod dito yung angel of the Lord na tinutukoy natin sa Old Testament. Yung sinasabi nila na Christophany, yung pagpapakita ng Panginoon. Pero itong mga common angels, every time na may sumamba sa kanila, they always refuse to receive worship. In Revelations 19 verse 10, ito, biglang sasambahin naman na ni John itong kwan. Sabi ng angel, isa lang rin lang akong lingkod. So, ayan, in spite of their power and glory, they remain humble and ang focus nila lagi ay ang Panginoon. So, ang mga angel, matututunan natin sa kanila itong pagpapakumbaba, yung kahalagaan ng laging nakatuon tayo sa Panginoon. It is Him that we serve. So, yun yung lagi nating isaalang-alang. Yun yung matututunan natin sa kanila. Humility and focus on God. Kasi minsan, napakadali tayong kagaya kay Lucifer. Very prone tayo na kunti lang, nakakalimutan natin yung humility. Medyo sumisimplang tayo, nagiging proud. And then, nawawala yung focus natin. Instead of worshiping God, is starting to worship ourselves. Galing-galing ko talaga. Parang pampambihira. Lucifer, namangha sa kagandahan niya. Ayan. Laglag tuloy. So, ayan. Pero yung mga angels serving the Lord, they are always humble and they are always attention focused on God. So, ayan. And number 9, malapit na tayo. Sabi ko nga, this is just a wrap up and what can we pick up? What can we pick up? So, hope and encouragement. Marami tayong pinagdadaan ng mga laban sa buhay. So, minsan parang Job, hindi natin alam kung anong pinagdadaanan natin. We just know we are suffering. But yung knowledge na matututunan natin na there are angels out there being sent. And then of course, the reality of spiritual warfare, nakikita natin doon sa kwento ni Daniel. Daniel chapter 10 verse 10 to 14, yun yung when Daniel prayed and heaven dispatched angel to bring the answer to the prayer of Daniel. So, makikita natin na nung sinalubong siya ng mga angel of darkness, nagpadala rin ng Panginoon ng forces to fight para makarating yung sagot ng prayer ni Daniel. Makikita natin na the reality of spiritual warfare, reality na angels out there are fighting. So, di natin alam sa buhay natin. Hindi natin alam, baka may giyerang nangyayari sa tuktok natin. Just to pinag-aagawan tayo or pinagdadaanan natin. Akala mo nag-iisa ka, but actually, there are legions out there fighting for you. So, two forces fighting over you. So, that knowledge, that understanding na sa binibigay ng Bible ng perspective na there are angels out there fighting for us. It gives hope and encouragement sa atin. Never give up. You are not alone in your battles. Hindi ka nag-iisa. There are forces out there doing the fight for you. So we are not fighting alone. So that is very encouraging. Very encouraging na thought. So pag nag-iisa ka, ang dami mong pinagdadaanan, on the brink of giving up, maalala mo itong kwento ng mga angels na they are out there fighting for us. So of course, and then marami pa. Maybe magtatanong rin ako ng mga reflection ninyo regarding dito sa angels. But pang-10,
mapapansin natin na angels sa Bible, na discuss ito sa Bible, na they are to minister, nabanggit doon sa Hebrews they are ministers to those who inherit salvation. So tayo mga ligtas dahil lang tinanggap mo ang Panginoong Hesus. Dahil lang tinanggap mo ang Panginoong Hesus, dahil lang you surrendered your life to the Lord. So may napakalaking puwersa ng suporta na naka-reserve para sa atin, sa ating journey, sa ating pananampalataya. Hindi tayo nag-iisa. There is always a group or a host of angel out there na waiting for a command to assist us. So, ayan. Just because you inherit salvation, just because kinilala mo ang Panginoong Jesucristo. So, si Peter, this is my sermon this morning. The gates of hell shall not prevail. Unstoppable. Yung title ng message this morning. Ano sinasabi ng mga tao regarding me? Sabi ng Panginoong Yesus. At si daming sinabi parang isa kang propeta raw, si John the Baptist bumalik, or ibang propeta. How about you? At ang sagot ni Peter, you are the Messiah, the Son of the living God. Just because nagets niya kung sino ang Panginoon. Sa dami ng pahiwatig ng Panginoon. Malapit na siyang mamatay dito. Sa dami ng pahiwatig ng Panginoon, mga signs, fulfilled prophecies, signs, wonders, and miracles na nakikita. Somehow nagets ni Peter. At ang sabi ng Panginoon kay Peter, Peter, you are a rock. And upon this rock, I will build my church, and the gates of hell shall not prevail. Sabi doon. Just because he understood who Christ is and accepted who Christ is, the Messiah, the Son of the living God. Pinoclaim ng Panginoon kung anong meron kay Peter, the gates of hell shall not prevail. That he will assemble a host of believers. Nakikita natin si Peter nung nakulong siya, it is angels. It's an angel na naglabas sa kanya sa kulungan. Nananalangin yung believers in one of the house church. And ang sagot sa panalangin nila ay dispatch of an angel to bring Peter out of the prison cell. So, ayan. It is a encouragement sa atin na hindi tayo nag-iisa. Meron laging suporta dyan na pero sabi ko nga, you do not pray to angels. You pray to the Lord and angels are sent. You do not ask to angels. Di ba nagtanong si Sister Franz dati na may na-observe siya na parang nagmamando sila sa angels. Gawin ito, gawin yun, gawin yun. Parang wala tayong makitang consistent scripture na nagsasabi nun. Ang nakikita natin na consistent sa scripture, people pray to God and then the Lord dispatch angels. We do not go direct to angels and you do not pray to them. And that would be a mistake doon kasi minsan sa Roman Catholicism is they pray to angels. So, yun yung tingnan natin because we are Bible-based. We do not do that. Merong nakaambang na maraming angels to support us in our journey of faith. But we do not pray to them. We do not ask help from them. We pray to God. We ask help to God and they will be dispatched. Yun siguro yung isang reflection dito. So, in essence, yung pag-aaral natin regarding sa angels, yung pagtingin natin anong sinasabi ng Biblia tungkol sa kanila, napapalalim ng aral na ito ang pagkaunawa natin sa karakter ng Panginoon, yung involvement niya sa nangyayari dito sa mundo, nangyayari sa buhay natin. Yung reality of spiritual realms. Totoo pala itong mga to. And yan, yung mga examples nila, yung nangyari rin sa kwento nila,
May nagrebelde, may nanatiling faithful. Nagpro-provide ito ng examples at warnings sa atin para sa ating sariling buhay. That's my reflections regarding angels dito sa topic natin na angelology. How about you? Anong mga reflections ninyo? This is my wrap up for tonight. And ayan, tama na 'yon. Parang mas gugulo pa kung dadamihan natin. How about you? Mga reflections ninyo? May mga encounters ba kayo sa angels? Ano, Pastor, yung 'di ba yung sa time of Noah, yung parang 'di ba medyo maano ko doon na parang yung sa tanong ni Sister Francis na lalaki ba ang angel? Kasi nga 'di ba nung time of Noah is yung mga fall angel is nakipag-asawa sila sa mga human being. Kaya sinira ang Panginoon ang ano, tapos sabi doon is inasawa ang mga parang babae. Hindi naman direct na parang ano doon, pero kasi nasabi na doon na ang mga tao is beautiful. Mhm. Yun, tapos nakipag-asawa yung mga Nephilim doon sa mga tao, kaya sinira ng Panginoon ang mga tao, at saka ang nakita lang ng Panginoon parang ano ko doon is Noah is one of the hindi nahaluan ang lahi niya doon sa angels, kaya pinatay niya. Parang naano ko lang din na parang lalaki sila, mas ano yung lalaki. Yung perspective na yan nahaluan yan nahaluan ng mga perspective from the Book of Enoch, Anunnaki, ito mga to mga perspective ng from other religions, ganun. Kaya sa Bible, it's just an argument yung sinasabing son of God, the son of God married the son of man. Sabi doon, and consistently in the Bible kasi hindi natin, that's one perspective, but hindi natin matanggap yun. Hindi natin masasabing biblical yung perspective na yun dahil hindi siya consistent in the scripture. Una, they are spiritual beings. They are spiritual beings, and kaya sabi nga parang lalaki yung perspective gender nila. Pero pag titingnan natin, they don't have gender. Kasi they don't have gender kasi they are spirits. And they are procreation. Ang pwede siguro dito, kaya yung perspective ng maraming scholars yung sons of God na sinasabi yung mga following the teachings of God, the line of Seth, itong line of Seth, na inasawa ng itong lines ng sons ni Adam na hindi sila follower of God. They follow their own wisdom. They follow other teaching. And ang paniniwala ko, itong mga corrupted versions, ibig sabihin they intermarry with yung roles ng angels diyan I think the angels has bestowed to them capabilities. They parang kung gagamitin ko yung example mo before, yung lola mo and the Mumbakis, these spirits give them capabilities, powers. So, ayan. Of course, giants are there. Di rin natin alam kung giant rin si Nakon eh. Kasi parang naano ko dyan is dahil ang angel at that time, meron silang kakayahan na magiging flesh tulad ni meron siyang kakayahan na magiging human body. And even in the time of Lot,
the angel of God, nagiging meron silang kakayanan, nagiging body. Kaya ang ano ko doon is parang nagkaroon din kasi pare-parehas naman yung fallen angel and the angel of God kasi si Lucifer nga. And ang ano ko dun is nagiging flesh din sila, nagiging meron silang katawan, kaya sila nakipag-asawa doon sa mga at that time yung mga tao. Pero ang ano ko lang is parang lalaki kasi yung ano ko lang is parang lalaki kasi nga ang sabi pa may nabanggit kasi doon sa ano na ang tao ay nakita nila na ang tao ay beautiful. Hindi ko nabasa ko yan kailangan hindi ko lang na ano yung chapter 3 ata yun. Oh, hindi. Ano ko, i-review ko rin din yun. Kasi tinuro ko na dominant na perspective yan, Pastora. Of course, ang mga angels, may tinatawag tayo na angelopany, yung nagkakatawang tao sila in the sense na they are spiritual being but nagpapakita sila in the form of human being in the physical realm. But yung sabi ko nga, hindi sila designed to procreate. Hindi sila designed to procreate na siguro ang sasabihin na lang natin yung pagkakatawang tao nila na palaging ginagawa ng mga demonyo ngayon is to possess human beings rin. At saka Pastor, parang yun sa nakita ko is kasi noong at the time na namatay at time of flood namatay na 'di ba sabi namatay doon. Kaya lang kasi angels kasi sila kaya kaya din nilang mabuhay sa loob ng dagat. Kaya in the time of ano yun si Joshua, 'di ba pinatay nila lahat yung mga ano din mga ano yan yung mga higanti. And I think that is the end time ng mga fallen angel na wala na silang kakayahan na magiging body. Kasi after nung namatay sila, wala nang nasabi sa Bible na nagkatawan ang fallen angel. Ang nagkatawan lang is yung mga angel of God kasi nagpapakita sila katulad ni Virgin Mary. Pero at that time after yung pinatay nila Joshua lahat ng mga higanti, wala nang nakitang higanti. Wala na ding nakitang sirena. Even me that meron kaming ano na doon sa mga devil nga, hindi ko pa nakita Nakikita ko lang yung ilaw na hinahawakan nila, pero hindi ko sila makita. Parang nagsipid na tangay, isungay ko nga kasi parang naano ko na. In the time of Joshua, nung namatay na lahat ng higante, doon na the end yung pagka magiging tao nila. And then, when the come of Jesus Christ, doon na nawala na yung kakayahan nilang magiging may katawan. Yun lang ang ano ko lang doon sa ano. Ganyan ang kwan. Ganyan ang laro ng theology. We play with ideas. Pero we always go to the biblical theology. So of course, we can always speculate. We can always speculate. Yun yung sabi nila. And of course, kung nakakaya nila noong una na to procreate, what made it different? Because spiritual beings sila and they can be transformed into physical beings to marry humans. They can still do it tatak. So most likely ang alam ko diyan na very mysterious kasi yung part na yon na kwan. Naniniwala ako na kwan. Most likely they possess human beings rin.
And then yun, nag-possess sila, and then they invested their powers, magimat, maganting-anting, and then of course they may spiritual play na diyan, pero hindi sila pwedeng kasi spiritual beings sila. Nagbibigay lang sila ng power, nagbibisto sila ng power. Oh. They work under the command of this yung giants, hindi ko alam kung paano natin yung perspective na yan na giants ba sina Nimrod? We don't know kasi or is it symbolic yung pagkabanggit doon? Yun ba yung talagang punot dulo ng yun yung sabi ko, biblically hindi natin ma-establish na yung spiritual being mag-procreate. Kasi they are not designed for procreation. Hindi nga sila makapagparami. Fix yung number nila. And then, ayan, based ako na, pag mag-theologize tayo sa biblical perspective. Kasi, yun yung, kaya yung perspective na yan, maraming nag-argue niyan, Pastora. But hindi natin pinpoint na true biblically 66 books. Because kaya yung sabi nga natin, hindi tayo pwedeng gumawa ng theology out of one verse or out of one context. Ang ginagawa nating theology is it should be always consistent in the flow of revelation of God. So, we can play ideas. Pwede tayong maglaro sa maraming pero hindi natin ma-establish yan na truth. Kasi hindi consistent, kulang yung data. So it hangs there. So kaya ang lagi kong sagot, pwede, possible. So parang ganun. That's how we do systematic. Kaya ito subject natin, systematic theology. We systematize. So in the system of running verses sa Bible, hindi natin maiugnay kasi walang sumusuporta sa kanya. So, kaya doon, pwede. But we cannot pinpoint it na it is the truth. So, for example, God the Father, itong pinapabulaanan nilang God is one. And they try to destroy the concept of Trinity. But consistent na from Old Testament to New Testament, there are revelations regarding the three persons of the Godhead, the Trinity. So, ayan, consistent. Let us make man in our image. So, the Spirit of God is hovering. So, makita mo nga iba. And someone said, let there be light. Makita mo nga, it's a power play doon, and then si Jesus Christ consistent from New Testament to Old Testament. He is at the right hand of the Father, and then dati baba dati exao manipod nga to, we studied that the earlier part na ate systematic because it is consistent from Old to New Testament. The idea is well established. So yun yung one. So in this case sa angels, in that perspective, kaya we leave it in the book of Genesis yung part na yon kasi hindi natin ma-confirm out of the mga kwa. So, very interesting na pag-aralan, pero pag sinusuportahan na kasi natin yan, ang ginagamit na nating libro is Book of Enoch. Yung Tobit. Yan, yung iba't ibang libro na yan. And marami rin Egyptian books of mysticism. Marami diyan na pang-support na. Pero lumalabas na siya. Ethiopian books, Pastor. Ethiopian. Pero labas na siya. Labas na siya doon sa 66 books. Hindi natin maisabing truth kasi ito yung sinasabi nating inspired book. Kasi yung Genesis to Malakay, bakit natin pag-aaralan natin later sa bibliology yan? Bakit natin sinasabi na ito ay inspired book, Genesis to Malakay? Because the Lord Jesus Christ Himself confirmed it. Ang binanggit niya na it is written on the law. Pag sinabi kasing law sa Jewish, Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. The prophets and Psalms.
That yung law, prophets and psalms, that's composed, yan yung nagko-compose doon sa 39 books of the Old Testament. So very confirmed yun. So yun yung books na kinonfirm ni Jesus Christ. And in the New Testament, ang pinagbasihan natin sa New Testament na papasok doon sa 27 books of the New Testament, the argument na it should be a book written by an apostle or a direct apostle, direct apostle or direct student of the apostle. And it should be yung apostolicity and then ecclesiology. It should be accepted by the majority of the churches during those times. And in the first 100 years, itong mga 27 books ang kwan. Kaya dito biblical systematic theology, we always base it on the 66 books. And ang sarap maglaro doon sa part ng Genesis, sa part na 'yon, mag-speculate but hindi natin ma-establish na truth dahil walang ibang bahagi ng Biblia na magko-confirm it. It's always outside extra canonical books. It's always outside. Kasi minsan na ituro ko yung about that. Minsan lang nabanggit ang tinuro ko lang, hindi ko naman tinuro yung about yung Nephilim to Joshua. Ang tinuro ko lang talaga yung history. Yun ang tinuro ko. Pero in my own, parang pinagdugtong ko lang. Pero yung tinuro ko one time about yung makasalanan ng mga tao, yun, binasa ko lang din yung nandun na nakasulat. At saka nabanggit yung Nephilim dun, pero hindi ko idinugtong yung tao din kay sa time ng Joshua. Ang tinuro ko lang talaga is yung nakasulat lang doon, ang history na naisurat doon. Pero in my mind, talagang naglalaro yun yung sa isip ko. Pwede rin, Pastor. Actually, pwedeng ituro ito. But pag tinuturo natin ito, sasabihin natin na, yung parang yung ginagawa ko ngayon. Sinasabi ko na, di ba napapansin niyo, sinasabi ko, larong isip to It's not, kasi ako. Na this is not established truth because wala tayong pang-support. Hindi natin magagawang doctrine because walang pang-support. You will just like views. Oo. Kasi i-views lang. View ito, pero hindi natin ma-establish kasi walang mga supporting verses na hindi siya consistent scripturally. So, ito naman, pwede mong sabihin pag nagtuturo ka naman, ito truth. Bakit ito truth? Ayan, maglalagay ka. It is consistent from Genesis to Revelation. Dami mong supporting verses. Kahit bumaliktad ka ng bumaliktad dito, meron pa rin sumusuport na kwan. Yun yung sinasabi natin na kwan. So, pag nagturo ka ng isang idea, sasabihin mo na, okay, maglalaro na tayo ng isip dito. So, parang kasi minsan, pag naggaganon ka kasi sa pagtuturo, nakikreate yung nakikreate yung excitement ng tao na yun makinig. Nga, Pastor. Yun nga. Kasi pag nagturo dun ako ng history, meron dun yung gusto kong isabihin. Kaya lang, hindi pwedeng sabihin kasi kung ano lang yung nakasulat kasi hindi ko maano yung supporting verse. So, ang tinuturo ka lang talaga yung nandun. Yung history na doon at saka yung point ng ang point ko doon kasi kay Noah is yung matatag siya even in her surrounding is talaga na historical sermon yung diniliver mo, parang analyzing the life of Noah. Oo, kasi lang nga parang first grace sa kanila yung first grace sa kay yung una-unang parang first grace kasi lahat ng tao namatay silang pamilya na lang. Yun, nabasa ko yung article yon na pastora na yung ina-argue niya na corrupt ang original design ng Panginoon
Dahil yun yan, nag-intermarriage na hindi na yung design ng Panginoon at ang natitira na lang during that time is the family of Noah na pure. Sila yung pure na hindi corrupted yung pagka-human being nila. Hindi nahaluan ng pero yun nga, sabi ko, larong isip ito. Because hindi siya suportahan ng hindi siya suportahan ng ibang verses. Ibang books, hindi siya consistent na teaching. But very interesting. Very interesting. So, yun yung kasi minsan ang churches wag kang magbasa yan. Pinagbabawal nilang magbasa tayo. Wag mong basahin yan kasi hindi yan inspired. Wag mong basahin yan. Dito ka lang sa 66 sinasabi nila noon. Pero sa ngayon, paano mo may Bible nga tayo dito sa Bible school noon na yung The Catholic Bible, meron dito sa library, nag-iisa yun. Tapos nung magre-research ako, may i-research ako doon sa extra canonical book. Wala pang mga cellphone noon. Inuha ko yung Bible na yun, the Jerusalem Bible. Pambihira, wala yung mga extra canonical books niya, pinunit nila. Hindi raw inspired. So paano ka magre-research ngayon? Sa akin, paano mo ngayon pipigilan ng mga tao na magbasa ng kung ano-anong libro dyan? It's very accessible ngayon sa technology natin. Lahat na YouTube, ang daming article dyan na dinidiscuss nila. So kaya tinuturo ko na lang, ini-explain ko na you can explore. Inahayaan ko sila na you can explore out there. But ini-explain ko na we stand for truth doon sa loob ng 66 books. Yun yung lagi kong sinasabi na yun yung tinuro ni Dr. Rolly De La Cruz na my teacher in the seminary. Teacher ko ng hermeneutics. Kasi kung hindi mo pipigilan ang information, they can explore out there. Pero we need to establish sa mga believers in the church that we stick to the 66 books because yung 39 books that was confirmed by the Lord Jesus Christ and yung 27 book was affirmed by the church doctors, the church fathers, and different generation of churches. So we stick with that in the rule of faith. So you can read others, you can play with the ideas, but always go home to the 66 books when it comes to the walk of faith. So yun yung lagi kong sinasabi na And yung teacher namin sa seminary noon, in-encourage nga kami na pag pinagbasa kami ng pinagbasa kami ng mga librong sinulat ng mga atheist. Because sabi niya, kung hindi niyo mabasa yung mga books na yan, paano mo sasagutin pag nabasa ng membro mo at tagtanong siya tungkol sa'yo? Tungkol doon. Yun nga, Pastor. Paano mo sasagutin kung hindi mo alam? So, ang ginagawa ng teacher namin, ini-expose kami sa mga ganun so you will know how to address it. So, kaya sa akin, maraming nagsasabi na I'm too liberal. Sabi ko nga, hindi mo makontrol ang information ngayon because of technology. Kaya tinuturo ko na lang na you can explore out there, but we base our faith on the 66 books. Pag hindi kino-confirm ng 66 books, it's just an idea. Pwedeng diversion or ang tawag nito, yung terminong ginamit natin doon na parang sandali. May ginamit akong termino sa una ng lesson natin. Banggit ko kanina to. Yung reason ng reason ng pag-aaral natin, confusion or deception. So, to counter deception of non-biblical narratives, yung sabi ko. You can explore out there, maglaro ka ng idea, isipin mo, tratuhin mo na parang nanood ka lang ng sci-fi or nanood ka ng mga anime, so pang ganon. But those are just laro ng isip. When we talk about truth, go home to 66 books. Oo nga, Pastor, kasi nung mga Muslim, ang dami nilang binabato sa Christian.
na-inspire ako, binasa ko ang Quran. Genesis, Oo. yung una, magkaparehas pala, hindi na lang nila binabasa. Kung ano lang pala ang binibigay ng ano nila, yung head nila, yun lang yun. Pero binasa ko, Genesis to Revelation, meron silang inilagay sa gitna, yung silent time, yung si Muhammad. Kaya si Muhammad, yun ang Diyos nila. Siya ang Son of God. Yung sa silent time. Yung kwan pastora, yung perspective ng Muslim kasi, Old Testament rin yan. Oo, pinapalitan lang ang pangalan, Pastor. Pinapalitan lang nila yung pangalan. Oo, kasi Arabic yan. And sa iba yung kwan, for example, Jesus, hindi naman Jesus yan, Yeshua yan. So Arabic, iba rin, Isa. Yung nagbabago yung language They call it Isa. Kaya ngayon, kapag may naki-argue sa akin about Quran, sabi ko basahin mo dito, basahin mo dito, basahin mo dito. Hindi na nila sila makasagot sa akin. Kaya meron yung mga Muslim na nagbabasa na, doon na nila nalalaman. Kaya may mga nagtestimony na sa Quran din ako na born again. Kasi nabasa nila yung sabi ko, that is true. Quran is simply an Old Testament in the perspective of the bloodline of Ismael. So ang sinasabi ng mga prophets nila, and of course the prophets of the Jews, they kwan yun. May hinihintay rin silang Messiah. Pero hindi lang nila tanggapin na si Jesus Christ yun. Pero ang daming pagkabanggit sa Quran ning Maryam, ni Isa, laging nababanggit yan sa Quran nila. Ano lang, may nauna before Genesis. Tapos yung nauna, puro bagbaga, puro advice, bagbaga. And then pumunta sa Genesis. After naman sa Old Testament, meron naman na igitna na si Muhammad. After Muhammad, sa Matthew na naman yun. Kaya lang may mga words lang na palipalitan. Hindi yung Matthew, example yung Matthew, may mga chapter na pinalitan nila na may kulang, may sobra. Ganon yung nila. Kasi, ang Quran, yung Muhammad, parang Mormon kasi yan. Na parang siya yung propeta nila and then they listen to him. So parang yung revelation given to him, parang ganon. And yan, version ni Muhammad. But basically, ang focus niyan, ang bungad ng Quran yung bungad niyan to the God of the father of Ismael. Pero tayo, sinusundan natin yung bloodline na pinangakuan ng Messiah. So, pero not to destroy them because they need the Lord Jesus Christ. Kaya sinasabi nga ng Panginoon na go into all the world kasi babalikan na yung mga yan. They need the Lord Jesus Christ. So yun yung point ko lang dito. In studying systematic theology, we systematize the thoughts na ito, yung binanggit sa una kanina. Balik tayo sa una. Paano ba balik doon? Systematic theology. Ayan. Dito sa systematic theology, ayan, we studied yung itong systematic theology 1, we established the doctrine or the understanding regarding God, Father, Son, and the Holy Spirit using different verses from the scripture. We put a system to understand it. Kaya na-establish natin na this perspective is biblical and it is truth because consistent siya in the scripture. Okay? So, ganun rin yung ginawa natin sa angels. We always base it. Kaya systematic. We systematize the thought and consistent siya. So, consistent siya yung kwan. Tutuloy natin later ito hanggang sa pag third year ninyo, anthropology, study of man. Ano rin ang sinasabi ng Bible regarding man? Regarding sin. So, ayan. Regarding salvation. So, ayan. Tuloy-tuloy lang yung kwan. Of course, itong pneumatology, we are Pentecostal, so we put a special emphasis on that. So
Yan yung itong study natin. Ano itong systematic theology na? We systematize this thought, this study of thought based on the 66 book of the Bible. Para pag may nagtanong, systematic rin yung pagsagot natin. Siyempre, pastor tayo. Yun yung parang siyempre, we are studying this kung magpapastor ka man or may magtatanong sa'yo, systematize rin yung pagsagot mo. So, pero napakaraming debate pa rin regarding dito sa systematic theology. Hindi mo mapapatay ang debate dyan. So, but somehow we have a perspective doon sa biblical view. Pag sinabi natin biblical view, the 66 books of the Bible. So, yan. May ibang queries pa? I hope I've given you a perspective. Ano kung systematic theology? So, the systematized understanding of major theologies in the Bible. So, nabanggit ko dito nung una, ito yung mga 10 major theology. The study of God the Father, the Son, and the Holy Spirit, angels, man, sin, salvation, the church, the Bible, eschatology, the end things. Ito, end things, very catchy ito sa mga tao. We want to understand the things ahead. So, ayan. Okay, this is how we wrap up. So, pag nagtuturo kayo next time, okay lang to explore outside the 66 books, but when we classify na, we always be clear na ayan, itong talk na to labas na ng 66. So, but ito ang sinasabi ng Biblia, we always be clear with that. And then kapag hindi siya consistent thought from Old Testament to New Testament, we hang it there. We can play with the thoughts, but we do not establish it as a truth. There are things na hindi natin masasagot, and then pag nagkita-kita tayo sa langit, isagot natin sa Panginoon, tanong natin sa Panginoon doon. So, yan. But that's the concept of systematic theology. Okay? Wala nang tanong, and we close it here. And sige, i-close natin dito, and we will pray. Si Lele, let's pray. Lord, we thank you sa aming natapos, Lord, na isang subject dito sa layman's course. Lord, gamitin mo, Lord, ang mga lesson na ito na magpalawak sa aming pagkaunawa sa inyo, Lord. Mag-prepare sa amin, Lord, kung may mga naghahanap ng kasagutan. Gamitin mo tong mga lesson na ito, Lord. Ipaalala mo sa amin, Lord, kapag kailangan, Lord. At Lord, tulungan mo kami, Lord, na magkaroon pa ng deeper hunger for understanding yung mga thoughts na kinukommunicate mo dito sa Bible. Maraming salamat, Lord. Napakabuti mo, Lord, sa amin. Dami namin yung mga reflections na pinag-aralan namin, yung 10 reflections regarding angel. Maraming salamat, Lord, sa kabutihan mo, Lord. Natutunan namin, Lord, na you are so powerful, you are so caring, and hindi kami nag-iisa, Lord. Angels are there at you dispatch them, Lord, if we need help. Maraming salamat, Lord, and i-bless mo ang bawat isa sa amin. At pag-pray namin, ano man yung susunod, Lord, na pag-aaralan namin ulit, Lord, gamitin mo ito, Lord, sa pag-aanda sa amin sa anumang nakalaan na bahagi namin sa inyong iglesia. Maraming salamat, Lord. I-bless mo ang bawat isa sa amin itong niling namin sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Thank you, Okay. Pastor. Thank you. Bless po. Ang most like ang subject na isusunod natin